Sir Dave, ito, marami sa viewers natin na OFW na gusto nila mag-breed, makita nila yung kung sino talaga yung... Kasi sa industry ng sabong talaga, hindi mo talaga makita kung sino yung breeder na magbebenta sa'yo talaga ng ng maayos or baka meron pa yung ini-specialize na tao. Kasi mga kasabong, ito, ayos sa pag-uusap namin kanina, dito kay Sir Dave Lau, wala kang reservation. Hindi ka pwede dyan. Mauna. Paliwanag natin sa about sa selling nyo na to Have mercy on me, a sinner. Magandang araw sa ating lahat, mga kasabong. Ayun, nandito tayo ngayon sa episode 21 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. So yun mga kasabong, pagpasensyahan nyo na po kung medyo nade-delay po yung aming pag-uploads dahil medyo busy po ang inyong lingkod nung mga nakakarang araw at sa mga susunod na araw. Pero pipilitin po natin Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito na makapaggawa ng mga bagong contents para sa inyong lahat. So yun mga kasabong, bibilisan natin. Dadako na tayo ngayon sa Shout Out! So yun mga kasabong, sinashoutout ko si John Mark Rason at si Clip Mark Borja ng St. Michael Game Farm. Yan mga kasabong, ibabalita ko lang sa inyo. Yan si Clip Mark Borja na yan ng St. Michael Game Farm. May mga, yan isa din sa guide ko mga kasabong. Meron akong mga napapansin na kakaiba sa aking mga sisiw. Magtatanong ko dyan kung paano ang gagawin. Yan mga kasabong, hindi ko po talaga alam lahat ng pasikot-sikot dito sa pagmamanok. Marami po tayong koneksyon tulad dyan ni St. Michael Game Farm na yan, si paring Mark Clip. Tapos si Kalantas Game Farm, si paring Rap ng Kalantas Game Farm nga, at si Baby Canilas yan ng Spanichi Game Farm. Yan, lahat kayo sinashoutout ko. Tsaka si Marlon Lahara. Yan, taga dito sa Darasa, tropa yan. May palaban yan mga... Ito, paring Marlon, hindi na naman ako makakalaban sa palaban mo. Pasensya na, pare, kasi medyo busy kasi may ginagawa tayong panibago lokasyon natin, tapos mga sisiw pa yung manok. Pare, pagpasensyahan mo ako, pero soon, pag sa mga susunod na palaban mo, pare, sorry, babawi ako sa'yo. Tapos, si Sargento ng Mahabang Kahoy. Yan, tsaka si Dean Mark Umali, Flash Ramos, at marami pang iba. Hindi, mga kasabong, konti lang talaga yung sa-shoutout ko kasi nagmamadali ako dahil ito mga kasabong, itong ating content natin ngayon, dahil ito ay napakatindi, napakabigat at tawag dito, meticuloso pagdating sa manok. Yun lang ang tingin ko mamaya malalaman natin. So ito ay si Dave Lau ng Badcat Game Farm. Yan, kay Mr. Dave Lau yan, na matatagpuan dito sa Mabini, Tanawan City, Batangas. So yun, malapit lang siya sa akin. So yung mga kasabong, nagpapasalamat din ako kay Jeff Openya, kaya kabady ko yan. Siya yung medyo malapit at kaibigan nito ni Sir Dave Lau, na kaibigan ko din, na kaya ako nagkaroon ng lakas loob. At mga kasabong, ito, babalita ko sa inyo. Isang chat ko lang po na invitation ng Sabong Pinas kay Mr. Dave Lau. Mga kasabong, hindi tayo nagdalawang salita. Nag-reply po agad siya ng yes, no problem. Napaka down to earth dahil ito ay mga kasabong. Kung sino pa nga yung may mga napatunayan na sa'yo pa yung mas madadaling imbitahin, at nakikita tayo mga nag-uumpisa pa lang. Kaya mahal na mahal namin kayo. Ito mga kasabong, isisingit ko lang. Kasi ito si Sir Dave Lau is breeder ng mga breeder at fighter na mga fighter. Hindi na mabibilang yung mga tropeyo, hindi na mabibilang yung mga achievements niya pagdating sa game fowl industry. So yun mga kasabong, medyo nagmamadali kaya madami ako sinasabi. Alam ko naiinip na kayo. So liligo muna ako at nakakahiya naman na mabaho tayo. Harap tayo kay Sir Dave Lau. Kayo naman, di na kayo nasanay dyan. Mayabang niya. So yun, una mo, dyan muna kayo Ay, hindi, sumama na lang muna kayo, tara! So yun mga kasabong, magandang araw sa ating lahat. At magandang araw dahil napaka-espesyal nitong ating i-interviewin ang owner ng Badcat Game Farm na si Mr. Dave Lau. So magandang araw po sa inyo, Sir Dave Lau. Hello. Ayan, ito po, batiin po natin ang ating mga kasabong dito sa ating Sabong Pinas. Mabuhay sa inyong lahat. Yan. So paano mga kasabong, mag-i-start na tayong magtanong kay Sir Dave Lau dahil kukunin na natin yung pinaka-oras na to para matanong kung ano ba yung kanyang experience. Basta madami tayong katanungan mamaya, kaya tapusin nyo tong video na to para matuto tayo pare-parehas. So yun, ang personality ni Sir Dave Lau is parang kita ko sobrang perfectionist niya Tingin ko lang pero magkukwento niya sa atin na yung kanyang buhay, or hindi naman buhay, yung kanyang kaalaman about sa game fowl industry.
So, Sir Dave Lau, pasensya na po dahil sobrang tingin ko po sa inyo talaga is about sa pagmamanok. Sobrang perfectionist nyo eh. Hindi naman perfectionist, but we always try na, alam mo yung parang kahit sa athletes, di ba? You wanted to do something probably yung ibang tao hindi ginagawa. So you work double time, you select na double time, di ba? Parang just trying to have an edge dun sa iba. And I believe siguro yung mga kapwa natin na breeders, I believe ganun din ginagawa siguro. Magandang kasagutan ni Sir Dave Lau. Pero meron pa meron akong trivia eh. Sa pagre-research ko, bago ako pumunta dito, ni-research ko yung about kay Sir Dave Lau. Ito po si Sir Dave Lau ng Bad Cat Game Farm. Ang buyer po niya is, sikat din. Kumbaga, sikat din. Hindi na lang tayo magme-mention. Hindi na lang ako magme-mention about kung sino nalaman ko about. Minsan kasi may pagka-chismoso din ng Sabong Pinas. Ayun. Meron siya, ito lang Sir Dave Lau, nalaman ko lang na meron kang nagtatayo ka ng booth sa ganitong expo na kapwa may booth din ang nabili sa kanya. Gano'ng kaiba nun? Kaya dun mo palang makikita, dun ako humanga na ba? Teka lang, anong meron kay Sir Dave Lau? Bakit kapwa niya may booth yung mga nagiging customer niya? Di ba? Read between the lines, mga kasabong. Sir Dave, ito naman yung sunod kong question na medyo iba sa lahat ng Okay. Kasi ikaw, Sir Dave Lau, may pundasyon ka na eh. Sa dami mong naging kampiyon sa tagal mo na sa industriya, meron ka pa bang idol sa Pilipino Kasi kung tatanungin, nasa picture na naman Si Carol. Si Carol Nesmith. Yeah. Yun po. Bukod kay Carol Nesmith, sa Pilipino, sino pa yung... Actually, hindi naman idol, but yung well-respected ko. Dahil, alam mo yun, hanga ako sa mga, alam mo yun, na nagiging produkto nila taon-taon, at saka yung ethic nila sa negosyo na to, o sa pag-breed, marami. Hindi naman ganun karami, but hindi lang iisa. No? Number one on my list is yung matalik kong kaibigan na kumpare ko, si Edwin Arañez. Idol lang lahat yan. Pag nakikita nyo yung, I think, familiar kayo sa mga napapalabas na taon-taon, which is world class. Diba? Tsaka yung paano niya minamanage yung farm, lahat, alam mo, kahanga-hanga. And then, nandyan din sila Jerry Escalona, na makikita nyo yung passion dun sa tao na talagang maingat siya, meticuloso sa pagseleksyon, kung saan kukuha ng materials niya. Alam niya basically kung, alam mo yung anong gusto niya, anong gagawin niya. Kasi yun ang importante dun eh. I believe may mga tao pa kasi na parang medyo, alam mo yun, parang hindi pa nila alam kung ano talaga ang gusto nila. Okay, parang ganyan. Maganda yun, maganda. Lahat tayo, we all wanted to have an edge. Gusto natin manalo. But dapat you should go back to basics muna rin siguro na alamin mo muna. 'Di ba? Parang ganyan. So yun, Sir Dave, nabanggit mo nga yung si Sir Edwin Arañez ng Red Game Farm. So ang putok na putok sa mga tulad namin mga backyards or mga beginners is yung Sweater 5K. Mga kasabong, yung Sweater 5K, bubulong ko sa inyo kung ano yung istorya niyan. Kaya next time, soon. Ituloy muna natin yung mga question natin kay Sir Dave Lau dahil talagang ito'y fruitful to. Marami tayong matututunan dito. Sir Dave, ito naman yung ano yung mga hindi mo malilimutang moments or negative parts. Siyempre, lahat tayo meron yan. Pero bilang galing sa'yo, baka mamaya madaanan namin is maalala namin yung, ito yung sinabi sa akin, sinabi sa interview ni Sir Dave Lau. Are we talking about bad experiences? Yeah, Ganyan? yeah. Okay. Number one, when I was parang during my early stages na nagbe-breed, hindi ako masyadong, alam mo yun, nakikita lang natin kasi yung mga ibang magmamanok noon no? Na hindi pa sila well-versed sa vaccination programs, ganyan. Nasubukan ko na isang beses, tuwan-tuwa ako, 600 yung sisyo ko. In a span of 2 weeks, patay na lahat. Yes, because number one, when we say vaccination program, there's no such thing as ito yung programang susundin mo. Kasi bawat
lugar may iba-ibang challenges. Example, dito sa atin sa Calabarzon, I believe matapang masyado dito yung IBD. It's mas familiar sa Gumboro. No? So, dapat alam natin yan. Yung mga nasa norte naman, I believe meron silang sariling parang yung mas challenging na tumatama na sakit. So, yung program, that would vary kung ano yung para sa lugar mo. Parang ganyan. Kailangan pala talaga, yung experience is the best teacher talaga. Hindi pwedeng hindi ka magre-research ng sa'yo, di ba? Oh, lalo na yung nangyari sa akin, 600, namatay lahat, napakasakit nun. Talaga matututo ka. Matututo ka nun. Parang exciting kang lumaki kasi alam mo, ganito. Yeah, but along the way, of course, your experience will teach you na dapat ganito, dapat ganyan. Although meron minsan kasi mga tao na medyo stubborn na pagpipilitan pa rin gusto nila, medyo sa tingin aabot pa rin siya doon sa gusto niya mangyari, mas matatagalan lang nga siya. Parang ganyan. Yun, magandang kasagutan yun, Sir Dave. So, mga kasabong nga, marami tayong nasisimot na hindi lang pala iisa yung nagiging sakit or ano, depende pala yan. Parang sa mas madaling salita, iba-iba yung klima natin. Klima dito, klima doon, iba yung... Hindi lang about klima. Yung kasi ang bacterias, iba-iba. Diba? Yung virus, hindi natin alam minsan. Environment. Saan ang galing o whatever. Kasi, especially during itong mga buwan na to, dahil season. may nagmamigrant na mga ibon galing sa, let's say, China or nearby countries na malamig masyado, nagkakaroon migratory birds ang pumapasok dito. Hindi natin ngayon alam kung ano yung dala niyan. Kasi that's one point, di ba? Kaya it's best na we should vaccinate our stocks every year. Kung pwedeng mas kompleto, Mas maganda. mas maganda. Ayun mga kasabo nga, huwag nating tipidin yung ating huwag nating pasabaw-sabaw lang ng kung ano-ano. Yan. Sir Dave, ayun, napag-usapan natin about doon naman sa breeding kanina na sabi nyo yung about sa karanasan nyo. Tapos ito naman yung pinakaiintay ng lahat. Iba-iba yung diskarte natin pagdating sa laban, pero iba-iba din yung sikreto. Baka naman konti lang naman yung nanonood. Baka yung sikreto natin medyo sundot lang ba about sa laban? Actually, wala naman talagang secret. Actually, there's really no secret sa paghanda o ano. I would say, like for example, dito sa akin, medyo mas mataas ang moisture dito sa akin. May lugar kasi na mas mababa yung humidity, no? So, it would really depend doon sa lugar mo habang kinokondisyon mo kung ano yung para sa manok ninyo. Kasi, kunyari, kung ano man yung ginagawa ko sa akin, might not work for you. Might not work for you. And yung mga stress levels ng lugar, iba-iba rin. May mas mainit, may mas malamig. So, when you're feeding, malamang magkaiba rin. No? Yun yung difference. Tapos, when we are pointing out yung mga manok, in our experience, medyo nandun kami sa dry side. Mas dry, mas gutom. Yun ang feel namin na mas sharp, mas gising ang manok Sa namin. lahat ng bloodlines nito. Yeah, kasi that's why I don't have I don't breed roundheads. Because roundheads medyo opposite yung gusto niya sa mga bloodlines ko. So para pag naghanda kami, isang handa. Hindi yung parang ito mas ganito, ito mas ganyan, hindi na ganoon. Parang isang proseso. Yun lang naman. So yun, kilala mo na pala yung bawat bloodlines, yung galaw, yung siyempre, yung paano mo siya mapapagalaw. Yung pala ay, experience lang din. Yes, I'm not saying I'm the best or I'm very good at conditioning. I'm just saying na I know the mechanics ng paghanda ng manok, ano kailangan. Alam ko, but, sabong ito
kung buti sana kung sasabihin sa akin ng manok na, oh boss, ready na ako, maganda pakiramdam ko. Di ba? Parang Pakiramdam ba? mas maganda siguro, no, ang sabi sa akin ni Carol parate, if you wanted to be good, if you wanted to be really good, lumaban ka na lumaban. Kasi pag lumaban ka ng lumaban, ang mangyayari, let's say the first try, medyo masama. The second try, syempre mag-a-adjust ka na doon sa una. No? And then, pag gumanda, yung sumunod, mag-a-adjust ka ulit para mas mag-improve, right? And then, paglaban ka ng laban, I'm sure, in how many tries, you probably would have a really good score. No, that's the difference between yung mga talagang laban ng laban tsaka yung mga minsan lang lumalaban. No, it's like example, if you are basketball player ka, papahingin kita ng 6 na buwan. Tutukod ba? Exactly. Parang ganun din yan sa mga handlers. Kaya yung mga handlers na yung iba sinasabi lang ang gagaling nung mga handlers sa gitna, sa big time. Kasi circuit yung labanan nun eh. Walang pahinga yun. Linggo-linggo, laban. So adjust sila ng adjust hanggang makuha nila saan gumagalaw manok nila, ano dapat ang... Oo, daming pasigot-sigot talaga. Yes, kaya it's the same as kahit anong bagay. Whether, if you're into any sport, mas madalas mong gawin, mas gumagaling ka eh. Di ba? Oo. Tama kayo, Sir Dave Lau, na hindi lahat ng bagay matuturo ng bibig. Hindi. Mas marami talagang learning sa experience. Yes, kaya nga sabi ni Carol sa akin, if you want to learn, get your hands dirty. Big word. Yeah, you want to learn, you get your hands dirty. Parang gano'n. Ayun, mga kasabong ha. Lasa ko naman eh. Tatamaan kayo doon. Laban lang na laban, hanggat di na nanalaw. Yung magagaling, hinahagis-hagis yan. Ito namang katanungan na to, Sir Dave. Hindi ko alam kung merong ganito or wala talaga. Kasi ako, pagka meron akong ganito, talo. Naniniwala ba kayo sa super na manok? Yung, galing niya, super yan. Okay. Tintayin mo yung laban, todo mo na, pati yung pangalawang asawa mo, isang lamo pa. Palagay ko nakadroga yan. Actually, yung term na like yung mga bumibili sa akin or parate ang tinatanong is meron bang mga aces, di ba? Aces. Meron bang aces, meaning super. Ang sagot ko parate is yung salita kasi magaling tsaka ace, subjective. Subjective. Pwedeng super sa akin eh. Sa'yo hindi eh. Kasi may kanya-kanya tayong preferences, may kanya-kanya tayong taste na mas gusto ko ganyan. Eh, hindi mo naman gusto. So, how can we settle the word ace? Unless ilaban natin, di ba? Tapos manalo ng very flashy na super siya sa lahat. Kasi nanalo na siya. But we cannot determine it na through sparring o ano. Hindi, mahirap eh. At saka sometimes para sa'yo magaling na magaling, tapos nung nilaban mo, nakatapat doon sa manok na alam mo yun, yung kaya siyang i-counter every time, hindi na super yun. So it's very subjective yung word. Nasa tao pala. Baka mamaya, ano ba yung karakteristik mo? Super ba sa'yo? Baka hindi sa akin. Kasi super sa akin, hindi sa tao. pag sinabi mong super, ano yan eh, sa bawat tao yan. Subjective. Sa'yo super. Eh kung nakita ko para sa akin hindi super, hindi na super yan. Sa akin super. Pag nakita mo, sabihin mo, hindi yung... Regular lang noon. Hindi yan yung gusto kong palo eh. Tama. So, very subjective na yun. Ayun. Sir Dave, ito, marami sa viewers natin na OFW na gusto nila mag-breed, makita nila yung sino talaga yung... Kasi sa industry ng sabong talaga, hindi mo talaga makita kung sino yung breeder na magbebenta sa'yo talaga ng ng maayos or baka meron pa yung ini-specialize na tao. Kasi mga kasabong, ito, ayos sa pag-uusap namin kanina, dito kay Sir Dave Lau, wala kang reservation. Hindi ka pwede diyan, mauna. Paliwanag natin sa about sa selling niyo na to Kasi sa akin, I had experience
experiences before na may, alam mo yun, magpapareserve, ganito, ganyan, i-reserve mo, tapos hindi naman pala pupuntahan, hindi naman pala babalikan. So, naging policy ko ever since for so long now na first come, first serve. At least walang pwedeng magalit sa akin. Walang big time dito. Wala Walang, din. ano. No. Yun ang maganda dun sa yung mga kasabong. If you came first, and then ikaw yung mauna pumili kung ano available dyan. If you came second, kung ano yung available, pilihan mo. Paano naman kung halimbawa, syempre mga beginners kami, meron kaming, Sir Dave, hindi namin alam kung paano pumili. Kaya mo ba siyang pilian ng may... What I do is, ganito, I would probably suggest, I'll give you some tips and suggestions. Kasi at the end of the day, ayokong makialam talaga doon sa pili. Okay. Kasi ayokong masisi. Na, alam mo yun, na parang hindi ganito dapat. Ayokong masisi. Kaya, it's best na bigyan kita ng suggestion. Kunyari, nalilito ka, bigyan kita ng suggestion, bigyan kita ng tip. Okay. And then, bahala ka pumili. Kasi ikaw nagbabayad eh. And I want you to parang makuha mo yung gusto mo. Di ba? Yan yung hinahanap mo. Because kung itutulak mo ng itutulak doon sa tao na oh, ito, ganito, parang isi-sales stock mo pa. Parang, on my part, parang naiinsulto naman siguro yung pagka, ano ko, dahil kailangan ko pa bang ano yan? Di ba po? Because the chicken should be able to speak for itself. Na worth siya. Ngayon, kung if you're having second thoughts, don't buy. Don't buy. Kasi in the end, sisisihin mo yung breeder. Yung ibig sabihin pala, pag nandyan yung manok, wala ka ng kaduda-duda, tira na tira. Malakas ba yung putok ng bunganga mo? Dapat, ako, mas gusto ko, kaya usually yung buyers dito, never ako nagpo-point out na ito, ayoko na ng ganyan. Gusto ko, umikot ka, pumili ka. Diba? And then, just tell me na kung ano yung nagustuhan mo. Because, kung kailan mo na parang hard selling, as a breeder, parang you're not doing enough para kailangan mo pang gawin yan. Kasi ang manok naman, pag nakita ng buyer, dapat, di ba yung typical na magandang tayo, healthy, maganda balahibo, tapos pag binitaw mo, pumapalo. Yun lang naman yun eh. No? Pero pag hindi gano'n na nangyari, tapos kailangan mo pang hard selling na yung ginagawa mo sa kakabola dun sa buyer. Then you probably have a problem. Salamat sa inyong dahil alam natin lahat doon sa mga viewers natin diyan. Sir Dave Lao. Sir Dave, kanina pa tayo nag-uusap. Siyempre, meron diyan mga viewers na siyempre sa dami ng magmamanok dito sa buong Pilipinas, sa milyon na tayo dito na breeder na ano yung mga bloodlines nyo dito sa Badcat Game Farm? Basically, I have the 3 main bloodlines of Blackwater. It's of course, the sweaters, the possum sweaters, the sweater verticals, and the left nose blood. Okay, and then I have the Stewarts. The Stewarts are the yellow-legged hatch. Okay, yan yung tinatawag ni yellow-legged Stewart hatch. yellow-legged hatch. Yes, and then we have the Gilmores. Yun yung main bloodlines. I have a few Kelsos na I breed around them. Ganun lang yun. And then I have the Grays. Yung Grays naman, it's not from Blackwater. No. It came from kila Edwin Arañez. No. It was from his daddy, the late Dave Arañez. So, I try to keep them because, alam mo, I love them for sentimental reasons. You know, kasi naging, alam mo, mabait sa akin yung matanda dati, and then si Edwin is my close friend. So, I keep the Grays na, alam mo yun. Pero binibreed mo tong Grays nito? Yes, and in fact, I think for the past few years, they've done really good. But they're crossed out.
to the sweaters. Ayun mga kasabong ha, meron tayong mga pagpipiliang bloodlines kung ano man yung naangkop sa kagustuhan nyo. Ayan, meron tayong Badcat Game Farm. So yun, Sir Dave Lau, paano naman na tayo makokontak ng mga kasabong natin? You can reach me at 0917-541-7405. Ayan. Facebook. Sa Facebook, Dave Lau. Dave Lau. So yun mga kasabong, na banggit na sa atin yung contact number. Mangulit na tayo. Hindi, Sir Dave Lau, joke lang po. Pero syempre, mga kasabong natin na gusto ng bloodlines ni Sir Dave Lau, ayan, pwede dyan mga kasabong. So yung mga kasabong, ito, ikukwento ko lang. Si Sir Dave Lau is, hindi naman sa magkaharap kami ha. Sir Dave Lau is sobrang humble na tao. Dahil, ako as vlogger, meron akong mga kinokontak na ganyan, hindi ko na lang i-mention. Kung sino pa yung, syempre, may mga pundasyon na sila pa talaga yung totoong malambot yung puso sa tulad natin ng mga nag-uumpisa. Kaya hindi sila madamot sa learnings, sa manok, at bilhan mo yan, bigay sa'yo yung totoo, bigay sa'yo yung hindi. So yun mga kasabong, sinasabi ko lang at ina-advise ko lang din bilang inyong kasabong na pag dumating tayo sa punto na kasing stage natin, si Sir Dave Lau, huwag natin kalimutan yung mga taong nag-uumpisa. So yun mga kasabong. So paano mga kasabong, doon na natatapos yung talakayan natin dahil medyo late na, nakakahiya kay Sir Dave Lau, napakadami nitong pinupuntahan. Sir, maraming salamat po sa abala, pasensya na po sa abala sa at maraming salamat po sa pag-warm welcome dito sa inyong Badcat Game Farm. Hindi lang ako mga kasabong kayo din, anytime. Sa kanya, hindi sa akin. Anytime, mag-message lang kayo pagka hindi siya busy. Ayan mga kasabong, isa ako sa buhay na saksi na i-accommodate kayo dito sa Badcat Game Farm. Dito sa Tanawan, Batangas, Mabini, Barangay Mabini, Tanawan, Batangas. So yun, maraming salamat sa pagtutok at sa pagsubaybay. Marami pa tayo pupuntahan, marami pa pang magbibigay ng oras sa atin kagaya ni Sir Dave Lau. So yun mga kasabong, kita-kits sa next episode ang ating Sabong Pinas.